Manang Amy, ay minamanang pa ba kita? Hindi na. Nawalan kami ng gana sa iyo, sa totoo lang. Pero Nay, magandang araw po. Nay, napanood niyo po ba yung November 18 o 17 na pinagsasabi ni Senador Amy sa ating Pangulo bilang kayo po ang loyalista? Ano po ang makukommente niyo po? Manang Amy, ay minamanang pa ba kita? Hindi na. Nawalan kami ng gana sa iyo, sa totoo lang. Stress kami sa iyo. Isipin mo, nag-umpisa kang tumakbong senador. Sinuportahan ka namin kung saan kami nakakarating dahil kapatid ka ni Apulaka, ni Api BBM. Gayon pa man itong huling eleksyon, dahil kapatid ka ni PBBM, binoto ka pa rin namin, kaya ka pa rin nanalo sa Senado, kaya nakapasok ka. Tapos ganyan ang gagawin mo sa kapatid mo, wala kang galang, traidor ka sa pamilya ng Marcos. Eh yan ba ang totoong Marcos? Ang alam kong Marcos mababait eh. Kasi nakamulatan namin ang Marcos talaga eh. Mababait sila. Wala akong masabi. Sa totoo lang. Mga ninuno namin, pinakwento ang ultimo tatay ni Apulakay. Kaya alam na alam namin ang ano ng Marcos. Kaya ikaw Manang Amy, ay Manang Amy pa ba, babawiin ko ulit. Hindi na kita minamanang. Amy Duterte na ba? Amy Duterte nga, o totoo, Amy Duterte na lang. Nakakahiya ka, sa totoo lang, hindi ka naawa sa pamilya mo. Dignidad ng kapamilya mo, hindi mo iniintindi, kundi pang sarili mo lang. May something kayo ni Duterte ba? At ganyan na lang ang pag-aano mo kay Duterte, sa mga Duterte. Abay, palitan mo na yung apelyido mo, wag mong dalhin ang Marcos at kahihiyaan ka ng Marcos. Sa totoo lang, nakakahiya ka. Tinatatwa ka namin mga loyalista. Wala kang kwentang kapatid. Wala kang kwentang anak. Napakabastos mo, napakawalang hiya mo. Lahat na yata nasa iyo na. Asan ang dignidad mo? Maawa ka sa pamilya mo. Sa nanay mo, matanda na. Tapos ganyan ang ginawa mo. Hindi ka naawa, hindi mo binigyan ng kahiyaan ang kapatid mo. Presidente siya ng Pilipinas. Hindi mo binibigyan ng kahiyaan na dapat sinusuportahan mo eh. O may sariling agenda ka kaya ka ganyan. Ano, kung tatakbo ka ng Vice President o President, hindi ka mananalo. Huwag mo nang pangarapin na pumasok pa ulit sa politika at hindi ka na namin iboboto. Binaban ka namin sa mga loyalista. Wala ka na sa amin. Yung mga nagsara Duterte, yun, ang boboto sa'yo ng mga loyalistang baliktad, mga traidor na loyalista. Hindi totoong loyalista yung mga ganun. Pag sinabi mong loyalista ka, manindigan ka. Dahil Marcos ang pinaglalaban dito. At walang ginawang masama ang Marcos. At si PBBM, lahat ginawa niya, puro siya trabaho. Hindi niya kayo pinapatulan, anuman ang inyong paninira sa kanya, lahat-lahat ginagawa niyo ang paraan. Pero pinatulan ba kayo? May narinig kayo sa kanya? Wala. Kundi bagkus, iniisip niya kung paano ang iangat ang Pilipinas. Kung paano iangat ang mga kapwa Pilipino. Maiangat ang pamumuhay natin, mga Pilipino. Ganun pa man ginagawa nyo. Anong ginagawa nyo? Pilit nyo binabagsak. Ano bang gusto ninyong mangyari sa ating bansa? Ang malugmok ng tuluyan? Ipapaupo nyo si Sara. Anong kwentang si Sara? Anong nagawa ni Sara? Kundi maglustay ng pera ng taong bayan. Pera ng bayan. Nakawin. Silang mag-aama, silang mag-anak. Puro pagnanakaw ang ginawa sa ating bansa. Patayan dito, patayan doon. At ikaw, Sara din, kabilang ka rin sa EJK. Isa ka rin founder ng EJK. Hindi nakarating na ano. Si Amy din, rin siya, kasabwat din siya, pati sa Pugo. Kasabwat ka. Amy, gumising ka, nakakahiya ka. Huwag kang ganyan. Maawa ka sa mga anak mo. Sa nanay mo, matanda na. Kung nanay mo nga, maring nanay mo nga, okay sa mga kapatid mo. Nakakahiya ka, sa totoo lang. Imulat mo na, buksan mo iyong kaisipan. Wala kang kwentang kapatid, wala kang kwentang anak. Hindi ka dapat maglingkod sa bansa dahil traidor ka. Salot ka ng ating bansa, kasama ka ng mga Duterte. Nakakahiya ka. Gising mga kababayan. Huwag niyong ipagpilitan na Sara Duterte ang uupo. Dahil walang mangyayari sa ating bansa. Kawawa ang ating bansa pag naupo ulit ang Duterte. Mga bobo na lang kayo. Mga walang utak. Gamitin niyo utak niyo. Hindi yan ganyan. Puro kay pera-pera. Anong mangyayari sa inyo? Puro kay pera pa.
bastang Pilipino ako. Mami, ito Kay pala, Emel. no? Kasi, di ba Senator Amy nagsalita po sa panahon ng Iglesia ni Cristo Rally. Di ba sinabi niya kay Kong Sandro na tinuturuan daw yung anak niya na gumamit? Ano po pakiramdam niyo bilang isang loyalista? Masakit sa loob namin. Talagang galit na galit na galit kami sa kanya, sa totoo lang. Galit na galit kami. Kung pwede makaharap ko lang si Amy sa totoo lang, aywan ko. Kahit makulong siguro ako. Kahit makulong siguro ako, hindi ko mapigilan ng sarili ko. Napakawalang hiya niya. Napakawalang hiya. Wala ako nakitang kapatid na ganyan. Tapos sabi nga ni PBBM, parang hindi na siya daw nagsasalita. Oo, hindi na nga, sabi nga ni PBBM, di ba, hindi ko na kapatid yun nagsasalita. Hindi ko na kapatid yun. Sa tingin Sabi niya, niya. mami, ano ba yung dahilan bakit nakapagsalita siya? Dahil ba sa ambisyon niya na... Sa ambisyon na siguro, na running mate na BP Sara, hindi kayo mananalo. Hindi kayo mananalo, wag ka na maghangad, Amy. Tapos na ang karir mo sa politika. Tama na yung huling boto namin sa iyo sa senadora, kaya pumasok ka pa rin eh. Dahil binoto ka pa rin namin. Ang bobo namin, ano? Binoto ka pa rin namin sa kabila ng ginagawa mo. Eh kasi kapatid ka ni PBBM. Alang-alang kay PBBM, dinala ka pa rin namin. Pero sa ginawa mong yan, wala ka na. Dapat sa Ilocos, iban ka ng tuluyan, wag ka nang pumunta na Ilocos. Dapat maban ka na talaga eh. Nakakahiya ka. Mami, ano pong masasabi niyo sa side ni PBBM ngayon sa ganyang nangyari na ano pong ba... PBBM, magpakatatag ka. Hindi ka namin iwanan. Dito kami, mga loyalistang walang sawang sumusuporta sa Marcos. Kaya may matatanda na. 70 years old na. Andito pa rin ako. Andito kami. Ilan na kami mga senior na nabubuhay, na lumalaban para sa Marcos. Dahil alam namin kung ano ang Marcos, kung anong ginawa sa ating bansa. Tanging Marcos lang ang makakapagpaunlad sa ating bansa. Walang ibang pangulo. Kundi Marcos lang sa totoo lang. Kaya kayo mga kababayan, gising. Gamitin yung utak nyo. PBBM, magpakatatag ka. Alam namin di mo pinapatulan ang mga batik sa'yo, paninira. Ang Panginoon na sa'yo lagi, ginagabayan ka ng Panginoon. Binibigyan ka niya ng tatag, lawak ng pangunawa, talino. Kaya nasa iyo lahat, ikaw ang nilalang, ikaw ang sugo sa amin ng Panginoon. Ikaw the chosen one nga sinasabi. Ikaw yun, PBBM. Tiwala kami sa iyo, PBBM. Dahil mulat sa pool, tiwala kami sa Marcos. Hindi kami nagkamali. Mga ninuno pa lang namin, mga ninuno nyo, magkakakilala na. Kaya hanggang ngayon, dito kami, hindi kami titiwalag sa iyo. Ano man mangyari. Dahil wala kang ginawang masama. Lahat ginawa mo ng paraan, lahat. Halos wala ka ng tulog, walang pahinga. Para lang may angat ang ating bansa. Ang mga kapwa Pilipino, ang mga mahihirap, naway magtagumpay ka sa gabay ng Panginoon. Lagi ka namin pinagdarasal, PBBM. Kabilang ka lagi, kasama ka sa amin dasal. Kaya maging matatag ka lang. Marcos forever kami, walang iba. Hindi kami titiwag sa iyo. Ano mamaya hanggang sa huling hininga namin, Marcos kami. Yan lang masasabi ko sa iyo, PBBM. Doon nakikita mo na yung mukha ko kahit na doon pa lang sa Supreme Court, lagi kayo tayong magkakasama, nayayakap ka namin. Pero ngayon, di ka na namin mayakap mahuwakan Wala na Ang dami nating picture, PBBM, nakayakap kita. Ngayon, namimiss namin yun Wala na Merry Christmas, PBBM. Sampu sa iyong pamilya. Merry Christmas.